Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Dahil sa pagdagsa ng madadalaw sa mga puntod ngayong undas, seguridad sa mga sementeryo hinigpitan na. Jiggy Manikad mag-uulat live mula sa Manila North Cemetery. Lagay ng trapiko sa North at South Luzon Expressway. Alamin live. Ilang tips para masigurong ligtas na nakawan at sakuna ang inyong mga bahay ngayong undas? Alamin. Team Pilipinas, wagi sa 7th Southeast Asian Basketball Association Women's Championship. Ang umatikabong laban, tinutukan ni Chris Chu, Captain Ball ng official men's basketball team ng Pilipinas. Antonio Tijuana Tornado Margarito nagpakitang gilas sa kanyang open media workout para sa nalalapit na laban nila ni Manny Pacquiao. Ilang Hollywood celebrities nag-Halloween costume sa isang tribute show. Mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po. Patuloy pong nakatutok ang buong pwersa ng GMA News sa mga balita kaugnay sa paggunita ng undas. Mag-uulat po ako mula rito sa GMA News Center. Live naman po ako mula rito sa Manila North Cemetery, ang pinakamalaking pampublikong sementeryo sa Metro Manila. Bukod po dito sa Manila North Cemetery, tututukan din po natin ang sitwasyon ngayon sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Sa Araneta Center Bus Terminal sa Quezon City, sa North Luzon Expressway, isa sa mga pangunahing daan papasok at palabas ng Metro Manila. Kukumustahin din po natin ang presyuhan sa Bulaklakan ng Maynila na mas kilala sa pangalang Dangwa at aalamin din natin ang pinakasariwang sitwasyon sa Manila South Cemetery sa Makati at sa Manila Memorial Park sa Parañaque. Balikan po natin ang Manila South Cemetery o bago po yan ay kanina po naobserba natin dito sa Manila North Cemetery ang higpit ng seguridad. Dahil patuloy nga po ang paalala ng mga otoridad, ang mga bawal dalhin, yung mga matatalas at matutulis na bagay, yung mga bagay na madaling masunog, yung mga aso ninyo na alaga ay wag na rin nyo pong isama dahil sigurado po na kayo'y mahaharang sa inspection sa gate pa lamang at sigurado rin mahasel, ika nga, kayong mga kapuso namin na dito o dadalaw dito para pumunta sa mga puntod ng inyong mga mahal sa buhay. Dahil pagpasok nyo pa lamang po sa gate ay marami ng mga pulis na nakabang at ito nga po nakikita nyo yung mga nakukumpiska na mga alak, mga panlinis sa mga sementeryo, yung mga paleta ay bawal po yan kahit pa po mga screwdriver. Dahil ayon po sa mga pulis na nakaantabay dito, anumang bagay na maaaring makasakit o maaaring makaperwisyo sa kapwa ay hindi po nila papahintulutan para hindi na magkaroon aberya. Yung mga alak na maaaring magdulot ng kakulitan kapag nalasing na yung mga tao o yung mga barahan na maaaring magsugal at magkapikunan bandang huli ay ibabawal po o bawal na rin po ngayon at hindi pa lulusunod dito. Nakapanayam natin kanina si Chief Inspector Carol Makawile at narito po ang kanyang payag. Yung mga bagay na yan, magiging koso yan ng kaguluhan, pares ng alak. Pagka nalasing, kakaroon ho dyan ng mga konti kaguluhan, mga kulitan. Yung mga matatalas sa bagay, pwede nilang gamitin sa hindi magandang pamamaraan, makakasugat sa tao. Yan pong mga gasolina, pwede pong maging cause ng fire sa loob. Kaya binabawal po natin yung mga aso, maaari pong makakagat yan pag nakawala. Hindi po natin mapangahawakan yan. So, yun yung makakaabala at makakasakit sa ibang tao, ito yung pinaka-pangunahing consideration. Opo, yan po ang bottom line dito, safety ng pangkalatan. Samantala, balikan po natin ang Manila South Cemetery, isa sa mga malalaking sementeryo sa lungsod ng Makati. Nakatutok doon live si Jamie Santos. Jiggy, puspusan pa rin ang mga paglilinis ng ating mga kababayan dito sa Manila South Cemetery. Kahit mainit ang panahon at hirap na sa paglalakad si Aling Concordia Ignacio, bumisita pa rin siya kanina dito sa puntod ng yumaong anak habang hindi pa marami ang tao. Pinaano ko yan, pamisa araw-araw, siyam na araw. Naglilinis naman ng puntod ang ilan. May mga trabaho pa kasi sila kahapon kaya ngayon lang nila nalinisan ng puntod ng kanilang mga kaanak. Hindi na sila kumuha ng iba pang maglilinis. Para malaman rin po ng mga lolo namin na kahit paano pinapahalagaan po namin sila.
Mahigpit na paalala pa rin ng mga otoridad sa mga maglilinis ng puntod, bawal magdala ng anumang matutulis na bagay sa loob ng sementeryo dahil kukumpiskahin lang ang mga ito. Sa may mga dala ng sasakyan, bawal nang ipasok ito sa loob ng sementeryo. Jiggy, simula alas 6 na umaga bukas, sarado ng mga kalsada ng South Avenue pagitan ng JP Rizal at Metropolitan Avenue. Kalayaan Avenue pagitan ng Zapote at Nicanor Garcia, Vito Cruz Extension pagitan ng South Avenue at Zapote. Dahil dito ilalagay ang tents para sa mga police, health rescue groups, barangay, NGOs at ilan pang volunteer groups. Dahil sarado ang mga nabanggit na daan, magiging two-way para sa mga motorista ang JP Rizal simula Guadalupe, EDSA hanggang Trabaho Street sa Barangay Olympia. Ang westbound ng Hipodromo Street magiging one-way naman patungong AP Reyes Avenue. Sa kabilang direksyon naman ng JP Rizal Avenue from Pasong Tamo, magiging one-way rin hanggang eastbound ng Trabaho Street. One-way rin ang Metropolitan Avenue simula Ayala Extension hanggang Nicanor Garcia. Yan ang latest mula rito sa Manila South Cemetery. Balik sa'yo, Jiggy. Jamie, yung observation dito ng mga otoridad o yung management nitong Manila North Cemetery, dagsa na raw yung mga tao na hindi lamang maglilinis kundi yung mismong dumadalaw na. Ganyan din ba yung sitwasyon dyan sa South Cemetery? Jiggy, ganito rin ang sitwasyon dito sa Manila South Cemetery. Kanina nga umaga nataya ng administrasyon ng Manila South Cemetery. Umaabot na raw sa tansya nila na 20,000 tao na ang pumapasok dito at inaasahan nila na simula mamaya hanggang sa Lunes, aabot ito ng maging 500,000 kataong darating dito sa Manila South Cemetery. Jiggy? Doon sa pag-ikot mo kanina, nakita mo ba kung talagang kumpleto na yung preparasyon ng mga otoridad? Like may mga paging centers para sa mga nawawala o yung bombero, ambulansya, meron ba silang ganun dyan? Jiggy, kumpleto dito sa bukana pa lang nitong Manila South Cemetery. Makikita na yung kanilang mga pulis at na pwedeng kung may mga mawawala at may mga kailangan itanong itong ating mga kababayan, nandito na sila kaagad. Meron na rin ditong mga medical team na sa kabilang gawin lamang ay nandito na rin para sa ating mga kababayan. Kung may mga biglang maramdaman ay nandito na rin at nakantabay. Sa kabilang bahagi rin naman ito, sa gawing kaliwa natin, ay nandito rin may nakaantabay na bumbero. Jiggy? Maraming salamat, Jamie Santos. Samantala, kumustahin natin ngayon ang biyahe ng mga bus sa Araneta Center Bus Terminal sa Quezon City. Nakatutok doon live si Lia Manyala. Jiggy, alas 6 nga ngayong gabi ay aalis na at babiyahe na patungong Bicol ang bus na ito. Kung mapapansin ninyo ay hindi ganoon kapuno ang bus na ito. Katulad lamang ito ng kwento ng marami sa mga bus dito sa Araneta Center Bus Terminal na hindi naging punuan ngayong araw na ito kahit pa October 30 na. Yan ay dahil daw sa marami sa ating mga kapuso ay umuwi na noon pa lamang eleksyon. Kamustahin lamang natin itong ating isang kapuso. Kuya, ano pong pangalan ninyo? Francisco Reboriano po. Kuya, bakit po ngayon lang tayo bumiyahe, sumabay po tayo dun sa maraming mga kapuso natin na humabol din pag uwi ng probinsya? Alam mo naman po, marami ding gawain dito. Kailangan po yung tama-tama lang na pagdating doon, pwede pa kung hindi pa nalilinisan yung mausoleo, linisan. At saka para sa Lunes, ma-ready na po. Maraming salamat po. At syempre para naman matiyak yung seguridad at yung kaligtasan ng ating mga kapuso, chinek din po ng LTO ang kondisyon ng ating mga bus. Tiniyak nila na hindi butas o hindi mga kalbo yung mga gulong ng mga bus na ito. Chinek nila kung gumagana yung mga wiper, kung wala bang basag na salamin. Kung meron mang hindi ma-meet sa mga expectations na yon, ay hindi po babiyahe yung bus na yon hanggat hindi nako-correct yung mga nakikitang problema ng LTO. Kung mapapansin din niyo, marami sa ating mga kapuso ay nagdala pa ng mga bulaklak na katulad nito. Kung ating susumahin, aabot sa 12 oras yung biyahe nila patungong Bicol pero hindi nila alintana yon, basta lang makapag-uwi sila ng mga bulaklak para sa kanilang mga kapusong mga namayapa na, mga kamag-anak na namayapa na. I-check naman po natin ngayon yung kondisyon ng Araneta Center Bus Terminal dito sa labas. Kung mapapansin po ninyo ay hindi rin po ganoon kadami ang mga humabol nating mga kapuso para sa huling mga biyahe ng mga bus ngayong gabing ito. Ayon kasi sa marami sa mga dispatcher at mga porter at mga barker at mga driver dito, marami nga sa ating mga kapuso bumiyahe na noon pang eleksyon. Kaya nagrereklamo sila dahil mas marami pa raw yung mga bus kaysa doon sa mga pasahero. Balik sa'yo, Jiggy.